Yan, good morning at ngayong araw dito kami sa school ng Katimo Elementary School at dito yung target natin na coastal area na mamimigay tayo ng blessings. So sa ngayon, inibitahan muna kami ng SK dito na makipagtulungan dito sa pagbibigay nila ng school supply. So dito kami ngayon, nagbigay na rin kami ng kaunting pangmerenda ng para sa mga estudyante para sa ganun, yung pag-aantay nito may mga merenda din naman sila. So yan, dito kami ngayon sa may school. Medyo tapos na lang ngayong program. Hindi na tayo nakapag-video kasi hawak na tayo yung camera ni Marcos. At yun na muna yung video natin. Panoorin nyo lang sa video ni Marcos at ni Commander kung ano yung naganap dito sa school na to. At mamaya-maya pupunta na kami dun sa coastal area para i-scout kung ano yung pwede natin gawin dun na para pamimigay bukas. Bali bukas pa po yung pamimigay natin dun. So yun. Medyo mahirap lang talaga yung daan dito, sobrang hirap ng daan dito. Talaga sulok talaga, sobrang coastal talaga. Hindi daan na mismo lubak na, walang masyadong semento. Kaya yun, sobrang sulok na nito. Kala nga namin pagpunta namin dito, kala namin walang masyadong bahay kasi sa dinadaan namin puro taniman lang talaga, puro puno, walang masyadong bahay. Kaya pakita ko sa inyo sa daan. Yun, pag dating namin dito, gulat kami kasi dito sa school dito, napakarami palang tao dito. Sa ibang sitio daw, maraming sitio dito. Medyo magkakalayo lang kaya hindi mo gaano makita sa tabing kalsada. So, yun siguro bukas pagpunta namin doon sa coastal area na pupuntahan natin. Diretso scouting na rin tayo tapos ready na namin kung sino-sino yung mga mabibigyan doon ng munting blessing na dala namin para bukas. So yan, kita-kita lang doon. At yan, mamaya pakita ko sa inyo yung daan dito sa sitio Katimo. Yan, dito kami ngayon sa school at susubukan nyo magpalipad dito ng drone para may pakita rin tong lugar ng Katimo sa may school. Yan sila yung mga co-teacher na tumutulong sa amin dito para sa mga assist sa amin dito sa school nila. Yan si Marcos, palipad ng drone. Sobrang ganda dito kasi yung mga puno dito halata naman na alagang-alaga pa rin. Kaya po ay tutulungan po namin medyo lang, ito lang yung pinakang problema daw nila dito, itong court na to. Yan. Kasi kailangan nila lalo pag may event, walang lalo pag maulan dito. Hindi na magamit. May mga poste na. Kaya lang wala daw pondo na gamit sa ibang dito. Kasi may mga pinagawa pa rin classroom, doon na gamit yung pondo. Kaya ito, hindi na patapos. Kaya yun yung inihiling nila sa atin na kahit paano daw may makatulong kahit kaunti ang Team Marcos dito sa problema nilang ito sa bubong nitong kanilang school. Yan, nandun sila, Commander sa taas. Kausap yung mismong principal nitong school. Kasi Marcos ay nagpapalipad ng drone. Yan, dito na kami sa tinuturo nilang barangay. Yan, grabe. Yan. Grabe yung lugar dito. Dagat na. Sobrang delikado talaga dito. Kagantong yung mga hanap buhay nila. Pangingisda. Sayang ang huli ng mga crab. Andun yung kabahay yung tinuturo sa amin, pupunta namin din mamaya.
pati itong loob na ito binabaha pagka tumaas itong tubig. Kasi mababa na yung pagkagawa ng seawall nila. Pag mga 2 meters na daw ang taas ng tubig dito. Itong puno na ito. Pati yung roof doon sa unahan doon. Nakalubog na rin. Pasok pa tayo dito sa may ano. Yan. Yan. Yeah, takot sa aso. Takot sa aso pala. Kaya bakit nag-atras? Sino mo ito? Grabe yun. Hindi nila dalawa. Pero alam ko lang. Iwagan. Buti na lang dito may mga tanim na panghawan. Malaking tulong yan sa pagharang sa dagat. Yan, at nandito pa kami ngayon dito sa Sitio Playa dito sa Barangay Katimo dito sa Quezon, Cagayan, Quezon. Yun, may binisita kami itong bagong scout nila Marcos at ni Commander. May tigisa sila dito na pinablog yan. Grabe, sobrang hirap ng buhay nila. Lalo't ganito, siyempre mangingisda. Danas ko rin yung kung paano yung buhay sa pangingisda kasi kami, yung tatay ko ganun din ang naging hanap buhay niya. Siyempre ako din ganun din, nakaranas din ako ng lahat sa pag-iisda, kaya alam ko kung ano yung hanap buhay nila dito. Pagka yung malakas ang dagat, wala ka talagang ibang hanap buhay kung walang kayong mga pananim ganun, wala kayong kukuha ng ibang hanap buhay or kakainin. Yan, nakadepende kasi yung hanap buhay nila sa dagat pag ganito, lalo ngayon na ganito mag-December, uso dito yung gantong amihanin, tinatawag na amihanin. So pag gantong amihanin, ilang buwan po yan na malakas ang dagat, halos 3 or 4 na buwan yan na malakas ang dagat, wala talagang hanap buhay na ng mga mangisda. Kaya sobrang kawawa sila pag gantong sitwasyon, sobrang hirap. Kaya nga itong mga pamilyang to na napuntahan namin, since yun lang yung hanap buhay nila pag dagat. Yan, lalo ganito malakas na yung dagat. Salamat ka daw siya at may mga seawall dito, tapos may mga bakawan. Kahit pa paano hindi napipinsala ito, kaya lang grabe yung bahay nung ito tinutulungan ni Marcos. At tingnan nyo panoorin nyo sa maging vlog ni Marcos TV channel sa ni Commander yung itsura ng bahay nila dito at yung pabuhay nila dito. So ayan, ngayon pupunta na muna kami at ini-scout namin dito yung kung alin-alin yung mga pamilya ito mabibigyan natin ng blessings bukas. Kasi may mga bahay dito na medyo okay naman, may mga pamilya dito na kahit paano okay naman ang buhay. So hindi ko alam, baka siguro piliin lang natin kung alin lang yung talagang mga pwedeng mabigyan ng blessings. At medyo malawak din naman to, sabi nila nasa 200 na pamilya ang meron dito. Ayun, papunta na kami dun sa sasakyan at prepare namin yung blessing na para bukas. Yan, ayun sila. Ayan. Ay pupuntahan pa kami dito at may nialapit pa rin yung mga specialist dito. Dito lang siguro sa may gitna na itong sentro. Pansin nyo may mga bahay na kahit paano medyo okay. May mga set bahay. So, may malaking bahay din dito.
Ito yung court na sinasabi nilang pag malaki ang tubig, 2 meters ang taas. Yan, lubog tong court na to. Halos hanggang tuhod ang tubig dito. Kahit may seawall dyan. Yan yung dagat, may seawall dyan. Nalubog pa rin. Saan tayo pupunta? Kami nilalapit ditong isang PWD sa bahay nito.